Filipos 2:6-8 ng Saling Magandang Balita Biblia. Isa ito sa pinagbabatayan ng mga nagtuturong si Kristo ay ang Diyos. Ito ang tatalakayin natin ngayon sa episode na ito ng The Right Path. Subalit muli ay hayaan niyong linawin ko na hindi po ako opisyal na kinatawan ng alinmang samahang panrelihiyon at ang The Right Path ay hindi rin po opisyal na online platform ng anumang samahan ng pananampalataya. Ano nga ba ang nakasulat sa Filipos 2:6-8 ng Saling Magandang Balita Biblia? Ganito ang ating mababasa. Na kahit siya ay tunay at likas na Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Isa sa dapat nating malaman na ang Saling Magandang Balita Biblia ay salin na pinagtulungang gawin ng mga Protestants and Catholic scholars. At batid din natin na ang mga relihiyong ito ay kapwa tagapagtaguyod ng aral na si Kristo ay ang Diyos. Kaya't di nakapagtataka na tahasan nilang isalin ang talata batay sa kanilang paniniwala. Kung salin ng Biblia sa Greek ng Filipos 2:6-8 ang pag-uusapan, ay ganito naman ang ating mababasa sa pagkakaliwat na sa Filipino ng saling ang Biblia. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. May banggit sa saling ito na anyong Diyos at anyong tao. Kung imamatwid nila na ang anyong Diyos ay hindi talaga tao kundi Diyos, mapipilitan din silang tanggapin na ang anyong tao ay hindi talaga Diyos kundi tao. Lilitaw na para sa kanila, si Kristo ay hindi tao at hindi rin Diyos. Malinaw na mababasa sa talata na si Kristo ay hindi ipinakikilalang Diyos kundi nasa anyong Diyos. Aling anyo ng Diyos kung gayon ang tinutukoy sa talata na hinubad ni Kristo tanda ng kanyang pagpapakumbaba gaya ng isang alipin? Yayamang si Apostol Pablo ang sumulat ng talata, ay siya na rin ang tanungin natin kung paanong naging anyong Diyos si Kristo. Sa mga talatang 2 Korinto 4:4 at Colosas 1:15 ay binanggit ni Apostol Pablo na si Kristo ay larawan ng Diyos. Ito kung gayon ang kahulugan ng sabihin din ni Apostol Pablo na si Kristo ay nasa anyong Diyos. Hindi upang ituro na si Kristo ay ang Diyos, kundi upang ituro gaya ng iba pa niyang pagtuturo na si Kristo ay larawan ng Diyos. Paanong naging kalarawan ni Kristo ang Diyos? Sang-ayon sa Levitico 11:44, ang Diyos ay banal. At sang-ayon sa Hebreo 7:26, si Kristo ay banal. Sa kabanalan kung gayon magkalarawan ang Diyos at si Kristo. Ang pagiging banal ni Kristo ay mismong katunayan na hindi siya ang Diyos, sapagkat sa Juan 10:36, si Kristo ay pinabanal ng Ama. Ang pagiging banal, ang larawan o anyo ng Diyos na tinutukoy sa Filipos 2:6-8, na hindi pinanghawakan ni Kristo upang buong kapakumbabaan niyang tanggapin ang kanyang kamatayan sa krus, bagamat siya ay hindi nagkasala. Isa pang bagay na dapat na mapansin natin kung sa pagiging Diyos nagkapantay si Kristo at ang Diyos, lilitaw na dalawa ang Diyos. Labag ito sa pagtuturo mismo ni Kristo na ang Ama lamang ang iisang tunay na Diyos. Muli ang talatang Filipos 2:6-8 ay hindi nagtuturo na si Kristo ay Diyos, kundi si Kristo ay nasa anyong Diyos. Ang anyo ng Diyos na tinaglay ni Kristo ay ang pagiging banal na mula rin naman sa Diyos. Ito ang hinubad ni Kristo tanda ng kanyang pagpapakababa at pagsunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. Maraming salamat po at hanggang sa muli.